Mga kaluluwang gising, bago tayo magsimula, maraming salamat sa pag-click ng ating video. Kung bago ka pa lang dito sa ating munting tahanan, paki-like at subscribe at huwag kalimutang i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong kwento ng kababalaghan. Maraming salamat at ngayon, simulan na natin ang inyong pinakaabangan, Exodus Hadlock Story. Sir Exodus, isinusulat ko ang kwentong ito hindi para takutin ka, kundi para mag-iwan ng alaala na hindi ko kailanman malilimutan. Ako po si Bernard, at kung marinig o mabasa mo ito, tandaan mong ang katahimikan ng gabi ay minsan mas nakakatakot kaysa ingay ng mundo. Dekada 90 pa iyon. Bata pa kami, Sir Exodus. Ako, si Timoy, Zito, Itsok at Eli. Sa araw, nag-aaral kami. Pero sa gabi, kami ang tagalinis ng opisina ng pulisya sa Camp A. Hindi dahil trip lang, kundi dahil kailangan naming kumayod para may baon sa eskwela. Ngunit ang hindi namin alam, ang Camp A na kinatayuan ng himpilan ay dating sementeryo ng Hapon. Sabi ng matatanda, hindi matahimik ang mga kaluluwang doon inilibing. At kami, mga inosenteng kabataan, ay naging saksi sa lahat ng kababalaghan. Isang gabi, habang nagwawalis kami sa opisina ng lumang records, biglang nag-iba ang simoy ng hangin. Bumigat, lumamig, at tila ba may mga matang nakamasid. Narinig namin ang tunog ng mga bota, parang sabay ang pagmarcha. Nang tumingin kami sa hallway, nakita namin naglalakad ang hanay ng mga pulis na walang mukha. Duguan ang uniforme at ang ilan ay may mga butas na noo, parang binaril. Tahimik lang silang nagmamarcha, paikot-ikot sa sahig. Sa bawat yabag nila, narinig ang sahig na parang may mabigat ng libu-libong tao. "Huwag kayong kikilos," bulong ni Eli. Nanginginig, ngunit si Timoy, mapang-asar. Mapang-asar pa, pabulong na tumawa. Multo lang yan. Hindi lang sa opisina ang may mga kababalaghan. Sa ospital ng pulisya, lalo na sa gabi, laging naaamoy ang mga malansang dugo. Minsan, habang naglilinis, may dumadaan na dalawang nurse. Nakaputi sila, may hawak na clipboard at tila nagmamadali. Sinundan ni Itsok ang yapak nila, pero wala pala silang patutunguhan. Nang huminto sila sa dulo ng koridor, nakita niyang nakasabit ang mga nurse sa kesame. Nakabaliktad, parang mga bangkay na isinabit, Sir Exodus. Hindi totoo, hindi totoo. Bulong ni Itsok, halos himatayin. Ambulansya na walang driver. Isang gabi naman, habang nasa garahe kami, biglang umandar ang isang ambulansya. Walang driver, walang pasahero. Dumidiretso ito, Sir Exodus, sa kusang nagpark sa kabilang gilid. Nang sinilip ni Zito ang loob, nakapako ang kanyang tingin niya sa mga bakas ng dugo sa sahig
at may lumang stretcher na parang may nakahigang bangkay. Pero wala. Biglang umingay ang siren at doon kami nagtakbuhan, Sir Exodus. Sa isang lumang storage room, habang naglilipat kami ng kahon, biglang may nahulog. Sa pagbukas nito, bungo ang laman. Maraming bungo. At sa ilalim ng mesa, may papel na nakasulat, Wanted 1978. Huwag buksan. Nagsimula kaming makarinig ng mga ungol at iyak sa dilim. May mga anyo ng mga lalaking nakatali. Duguan, tila humihingi ng tulong. Tabang, 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 ang sabi ng mga kaluluwa, Sir Exodus. Mahal na araw, ang itim na babae. Pinakamakatinding karanasan namin, Sir Exodus, ay noong mahal na araw. Nag-vigil kami sa simbahan ng kampo. Alauna ng madaling araw. Napansin namin si Itzok na parang natulala. Sabi niya, may black lady na umiiyak sa likod namin. At doon namin nakita sa paglingon, isang babaeng nakaitim, nakalugay ang buhok, nakaupo sa likod namin at umiiyak. Ngunit walang luha, puro dugo ang umaagos sa mata. Nang tumayo siya, dumiretso, tingin niya kay Itzok. At sa mismong tenga niya, narinig namin lahat ang bulong. Isama mo ako. Nagdasal si Ellie ng ama namin. Pero sa bawat salita, lalo lamang lumalakas ang halakhak ng babae. Hanggang sa bigla itong naglaho. Naiwan ang amoy na bulok na bangkay, Sir Exodus. Sir Exodus, ang lahat ng ito ay hindi biro. Ang Camp A ay hindi lamang himpilan ng pulis. Isa itong puntod ng mga kaluluwang hindi natapos ang laban. Lubos na gumagalang, Bernard. At dito nagtatapos. Maraming salamat sa lahat ng mga kaluluwang gising na kasama ko ngayong gabi. Kung may marinig man kayo sa paligid habang binabasa ko ito, huwag niyong baliwalain dahil baka hindi lang kayo ang nakikinig. Exodus Hadlock Story.